umattend doon sa FMAG na na BCLS ba yon? Ano title nun? Yung sa inyo, nung December, may seminar kayo doon sa AYAC North. Kung naka-attend kayo niyan noon, so halos lahat na ito ay alam nyo na. Kasi tinuro na to sa inyo. So kumbaga parang bird's eye view na lang ito kung ano ang dapat natin i-respond. Ano yun, ma'am? Ito mo, binalik ko naman. Kasi gusto niyo malaman kung ano sa next year. Ay, ngayon, top semester, wala pa nung kasat na halaga. Ayun, ma'am. Ngayong semester. Oo, ngayong semester. Ito, ma'am, ano bang sabi ni Sir John? Yung 90, tapos 60 wala. Ang sasabihin ko sa kanya, Hindi, kasi kailangan 90, balikan. dalawang biyahe. Actually, pa, hinati niya sa tatlo, pero 62 pa lang eh. Ano yung 28? Bakit tatlo? Ano ma'am, yung sasakyan kasi. Isang I-van, isang bus. Kasi nga, Oo. ano yun? Nakatatlo to, pero 62 pa rin ang Hindi kasi ma'am, sila ang magproblema kung kanit saan na nila ilagay yung mga estudyante, tayo nag-request balikan lang. talaga. Oo, sila ang kung balikan na lang talaga. Pero kausapin natin si Ma'am A about that. Kasi si Ma'am A may style. Si Ma'am A pinapapunta si mga estudyante doon. Pero ma'am, alam mo, Kasi meron bukas na sila ma'am. Bukas sila sa CMH. Hindi. Pwede na sila magsi-CMH bukas? Hindi ko alam ma'am kasi Hindi kasi wala pa ang mga. I-contact ko si Ma'am A, Ma'am Ayaris. Kasi kung naibigay na ni Ma'am Ayaris yun, pupunta pa sa City Hall yun. Pagkatapos sa City Hall, bago dumating sa So, dito pa lang sila. itanong ko muna si Ma'am A. I-chat ka siya. Oo, chat mo. Thank you ma'am. Okay, thanks. Okay guys, saan na tayo? So, dito na tayo sa emergency management, basic first aid. So sa first aid, ito ang mga what do you call this? Mga hazards, mga first aid na dapat natin i-respond. Electrical hazards, chemical hazards, noxious and toxic gases, ground hazards, fire, and unstable equipment. Okay? So ito yung mga pwede natin i-respond. Okay? But make sure na alam mo kung ano yung ire-respond mo. Dahil hindi basta-basta ito. Di ba usually talaga kapag tayo ay mag-respond, we have to make sure na safe tayo. Safe ang area, safe yung mga bagay-bagay bago natin i-respond yung patient. Now, talking about response sa mga emergency management or emergency first aid, we have to consider the chain of survival. Okay? Kasi when you respond, it is a matter of time. Napaka-importante ang time. Kasi kung any of the steps are, delayed, 50-50 na kung ma-survive ang pasyente o hindi. Kung mag-survive man siya, that is, hindi natin alam kung gulay ba siya afterwards or back to normal siya. May quality of life pa rin. Yung mga ganon. Okay? So, the chain of survival is very important. You have to, again, early access. Pag may nakita kayo, unresponsive and pulseless, maghingi ka na ng tulong. Okay? Hingi ka na someone has to call the 911 or dito sa atin, ano ba yung emergency number natin? And then after that, you have to comment CPR. Now, if you are in the area or in the field, hindi mo na kailangan yung hindi mo na kailangan asikasuhin yung rescue breathing. But again, you really have to follow the steps. Like for example, ay tawag dito, i-establish mo yung airway. Okay? Head tilt, chin lift. Okay? And then after that, you really have to make sure na continuous ang CPR nyo. Nakita nyo yung video last time when we discussed about critical nursing. Pinakita ko sa inyo ang video kung paano ang compression ng chest para continuous ang daloy ng dugo sa brain. Yun talaga ang goal natin. Kaya nga nasa flat surface siya para madali umakyat ang dugo sa brain. So with the help of the compression, talagang aakyat talaga ang dugo sa brain. Okay? Hindi worry ang pagbigay ng rescue breathing kasi during the
during yung mga ganitong pulseless and breathlessness, si patient, ang oxygenation ni patient sa mga bloodstream niya, sa mga sa mga cells niya in the hemoglobin, meron pa yan nagke-carry oxygen. So as much as possible, ilagay yan doon, i-compress yan para iakyat sa brain. Okay? And then there should be early defibrillation kung kung meron lang talaga, okay? If for example meron nearby yung portable defi, pwede, okay? And then immediately transport the patient para for advanced care sa hospital na yan. Okay? So you always have to make sure na alamin mo ano ba nangyari para malaman mo kung ano ang cause ng pagka-pulseless and breathlessness niya. Okay? What only symptoms. Now, these symptoms is what only the casualty can tell you. You do not need to ask pa kung ano-ano pa. Okay? Kung ano lang pwede niya masabi. And signs, what you can observe on the patient. Ito lang, and then napaka-brief yung pinaka-assessment, and then you have to commence the what do you call this? Response, like CPR. Now, talking about CPR, okay, you have to make sure also na hindi lahat ng tao ay safe. Meron din tayo mga infected people, okay, or carriers. Especially for these kind of conditions. Okay, so you really have to make sure na you employ the universal precaution. Okay, and blood-borne precaution. Universal precaution lang talaga kasi it encompasses everything na. Okay, gloves and respiratory barrier device are a must to prevent transmission of this condition. So kung wala to, ingat-ingat. Now, meron tayong meron naman certain area, certain lugar, ang policy is kapag nakita mo ganyan, hindi mo dapat galawin hanggat walang rescuer dumating. Kasi ang sabi nila, kagaya ng sa Middle East namin, sa nung experience ko, ang sabi, kapag may nakita ka ganyan, hindi mo dapat galawin kasi baka ikaw ang pagbintangan. Kasi pag may nakita yan ganyan, mga tao, tumatawag na yan ng mga rescuers. Okay, so hindi ka na magpakahiro ka doon kasi baka ikaw pa ang pagbintangan kung ano ang nangyari sa pasyente. So leave it to the authority. Okay, and they know the system of their place. Okay, lalo na sa mga system ng mga place na wala. But in some cases, sa mga airport, siguro pwede as long as you make yourself known to them that you are a trained rescuer. I am a trained rescuer, I can help. Yung mga ganyan. Okay? Kasi tapos sometimes they will ask for your they will ask for your license, pero hindi naman na kailangan kasi if they see that you know the system, you know what steps to take place when you rescue a person who is pulseless, accepted na yan, kumbaga implied na yan, na trained ka nga talaga. Okay? But again, take care kasi hindi lahat ng tao is safe, meron sa kanila may mga infectious conditions. So during treatment, avoid coughing, breathing, or speaking over the wound. Avoid contact with body fluids. Use face shield. Use only clean bandages and dressing, and avoid treating more than one casualty without washing hands or changing gloves. Kasi very vulnerable pa din ang cross-contamination, lalo na may mga open wound ang mga casualty. Like for example, di ba? So always change gloves. After treatment, clean up both casualty and yourself, clean up the immediate vicinity, dispose of dressing, bandages, gloves, and sewed clothing correctly, and wash hands with soap and water. So kung walang soap and water dyan, alcohol wash ang dapat, okay? So how are you going to activate the EMS? Pag nakita mo yung tawag nito, victim.
So, the same lang din, ABCD, control bleeding, at chuchu. So, I would like to ask question dito. Tinuro ba sa inyo ang mga steps kung paano sa seminar? Uy, andyan ba kayo? Yes po, ma'am. Okay, so ano ang unang dapat gawin? Iyan ba na kung nakasulat dyan, iyan ba yon? Meron lang po silang siningit sa unahan, ma'am, yung sa about sa environment nga po. Yung check po muna yung surroundings. Oh, yeah. Yeah, check yung surroundings muna. Kagaya ng sinabi natin kanina kasi hindi natin alam kung ano ang pinaka-cause ng condition ni patient. Yan na ba yun? Kailangan distribute na yun ngayon. Yung invitation. Ayun, puntahan ko nila. Sige. Para i-dispose na natin. Pero kung sa OPD, iwan lang gamit. Walang tao. Walang tao? Sige. Sige. Okay. So, yes, of course, ito yung una natin gawin. Yung check mo muna kung safe ba yung area, kung safe ka ba para mag-conduct ng rescue. And then activate the EMS system. So, ABCD, control the bleeding, treat for shock. Minsan pag nakita natin yung bleeding, talagang oozing na oozing. So, parang ayaw na natin mag-waste pa ng time kaagad. Yun na kaagad ang i-action natin. But please make sure, okay, wala kang open wounds para pwede kang direkta na tumulong, ganyan. At please make sure, una-una talaga yan sa utak is check the vicinity, check the area talaga. Okay? And then you can stop the bleeding. And then estimate kung gaano kadami na ang lumabas sa kanya. Kasi while you are transporting, bigyan mo siya ng tawag nito? While this patient is transporting, kailangan meron siyang fluid resuscitation because of the lost fluid, lost blood. And then pagdating sa hospital, saka siya bigyan ng blood transfusion if meron siyang ka-match immediately. Okay? Take note also of the open wound and burns, kung chemical ba yan or whatever fire hazard nangyari sa kanya. Fracture and dislocations, kailangan immobilize yan. And transportation, kailangan meron talagang, what do you call this? Immediate transportation. So the only thing is that if you are in a multi-casualty, ito ang problema. Okay? Kasi lahat ng tao magiging chaos. Kagaya ng kinikwento ko sa inyo last time, kanya-kanya yan sila. Kanya-kanya yung punta ng hospital, kanya-kanya yung magtulong-tulong sa mga ganon. So, mahihirapan ka. So, kailangan talaga kung ikaw nandiyan, you have to stabilize the place. Okay? And take care of yung mga 50-50 ang buhay. Yun yung focus natin at tignan kung sino talaga sa kanila ang dapat i-rescue. And for those who are ambulating naman pero mayroon mga minor injuries, okay, you cannot stop them. You can let them go. Hindi natin pwede ihinto yan. You can let them go. The only thing is that talagang magkikayo sa daan. So somebody, kailangan ang gobyerno is coordinated. Kailangan yung mga ganito is coordinated in every aspects. Kasi immediately ihahalt ang area of transport. Okay, yung kagaya ng, for example, yung highway, itong Aguinaldo Highway. So diyan talaga ang daanan ng So i-arrange yan ng mga MMDA para bigyan ng alternate route yung mga motorista. Para yung mga emergency, Aguinaldo Highway lang talaga ang dadaan. Pero kung hindi, ay magkaano talaga yan, magka-traffic talaga yan. So we are wasting time. Kung sakali man tayo ay natrap sa traffic, hindi na natin ma-save ng maayos kasi alam natin mahalaga ang buhay ng mahalaga ang time. Okay? Napakamahalaga ang time ng what do you call this? When things are nasa height na ng rescue ng emergency.
Okay, now here, meron tayong mga causes of respiratory and cardiac arrest. Pwede magkaroon ng respiratory or cardiac arrest kapag na-electrocuted ka, kapag nag-drown ka, kapag may heart attack ka, kapag nag-overdose ka sa drugs, kapag na-inhale mo yung mga noxious gases or na-suffocate ka, or trauma or allergic reactions, lalo na yung kapag nagka-anaphylactic shock ka. Okay, pwedeng ma-cardiac arrest ka doon. So ito yung mga pinaka-known causes ng cardiac and respiratory arrest. Now, talking about rescuing patient with cardiac and respiratory arrest, it is very important for us to know ang pinaka-save time na pwede sabihin natin mabubuhay ka agad si patient. Malaki ang chance mabubuhay siya. Okay? Now, these are the ito yung mga oras na kailangan natin malaman, kailangan ninyo malaman para masabi natin ay mabubuhay man siya pero gulay na siya. It's because most of the brain cells are already damaged or dead. Okay? But if that is within 0 to 4 minutes, malaki ang chances na back to normal siya. If that is 4 to 6 minutes, 50-50 yan. Kasi may part ng brain cells is already starting to get damaged. Starting pa lang naman. 6 to 10 minutes, meron ng mga necrosis. Okay? And 50-50 dyan kung gaano ka-extent or saan banda nag-start ang necrotic cells, okay? And 10 minutes and above, kahit pa mag-rescue, mag-CPR ka nang mag-CPR dyan, pero hindi na makakabalik si patient or makakabalik man siya pero hanggang bed na lang siya talaga, okay? So ano bang ibig sabihin nito? Pag nakita mo yung pasyente, breathless and pulses, alamin mo, kailan nangyari to? Anong oras nangyari to? So alamin mo kung sino mga witness dyan, mga bystanders, sinabi, ay kanina pa yan, mga mga 15 minutes na. Okay, so try mo na lang gawin yung best mo kasi lumampas na 15 minutes na. So dito na siya magfo-fall. So ibig sabihin, breathless and pulseless siya. Pero kung sinabi nila 15 minutes ago, gumagalaw pa yan eh. Nabubuksan pa nga yung mata niya eh. Okay? So after that, estimate mo kung 15 minutes ago nagagalaw pa, ilang minutes na to ngayon. So ano na yan, try your best na lang talaga kung makaka-rescue tayo o hindi. That's why most of the patient arrives in the hospital are dead on arrival dahil nga sa tagal ng oras bago i-rescue. Okay? Now, remember guys, kapag si patient is breathless and pulseless, ang pinaka-goal natin is to have the oxygenated blood reach the brain cells. Yun talaga. Kasi si brain cells ang central ng lahat-lahat. Yun sa mga functioning ng katawan, si brain cells talaga, si brain talaga. So kailangan talaga yun ang una natin i-focus. Diba sinabi ko sa inyo, kapag sa field, hindi naman natin worry about yung oxygenation dahil yung dugo na dumadaloy sa katawan ni patient is oxygenated pa yon. So as much as possible, make it a point na continuous ang compression so that the blood will reach the brain. Until such time, rescuer comes in at may oxygen na and things like that na pwede ibigay kay patient. Okay? Recovery rate of victims if has artificial respiration. Okay? So ito yung mga, what do you call this? Ito lang ang interpretation, itong graph na to ay interpretation nitong mga numbers na to. If you rescue the patient within 4 minutes, okay? Within how many minutes? Within 1 minute, 2 minutes, 3, 4, ito ang mga, what do you call this? Interpretation na pwedeng pwede siyang ma-rescue ng halos wala lang nangyari. Okay? 98%. Within 1 minute, naging breathless siya and pulseless, na-rescue mo kaagad. 98% talagang balik normal siya. Okay?
Within 2 minutes, ayan, 92. Within 3 minutes, 75. Within 4 minutes, 50-50 na. And then up to 10 minutes, 1% na lang. Okay? So this is also the, what do you call this? Tawag nito about about CPR. So alam ko na naituro na ito sa inyo, pero nag-return demo ba kayo doon sa kanila? Nag-return demo kayo sa CPR? Yes po. Yes po, ma'am. Okay, good. So kinorek na yung mga dapat i-correct. Sino dito hindi nag-attend ng CPR? Ng seminar? Meron ba sa inyo? Ay, malalaman ko naman yan kapag nasa actual na tayo. Okay? Kasi kung nag-attend, pakita yung certificate. So, hindi na kayo magre-retem. Pero yung mga hindi nag-attend, magre-retem. Okay? So, kailangan ipakita nyo yung card. May binigay card sa inyo, di ba? So, yun lang ang ipakita. So, that means exempted ka na sa retem. Okay. Now, always remember that the CPR or the cardiopulmonary resuscitation should be done according to the proper process. Kasi kapag hindi, maraming mga consequences mangyayari. It can break the ribs of the patient. Okay? You might not be able to give the exact compression. So, walang dugo pumupunta sa brain, yung mga ganun bagay. Okay? So, kailangan talaga proper ang proper ang pag-perform. Okay? Courses available everywhere. Kaya nga, meron kayo. I'm not so sure if next year, ang mga fourth year ay meron din. Kasi ang contract natin sa EBMAG is 3 years. So, I hope na meron din by next year para at least lahat kayo ay ma-expose sa ganitong klaseng mga rescue practices. Okay. Since 2006, up to this time, ganun pa rin, 30 compressions and 2 breaths pa rin ang ginagawa natin. Okay? Kapag one rescuer ka lang. Okay? So, ganun pa rin ang wala pa naman pagbabago. Okay, airway obstruction. This is the head tilt chin lift maneuver. So, alam nyo, tinuro din sa inyo to, yung head tilt chin lift maneuver and jaw thrust. Tinuro din sa inyo doon. Yes po. Yes po. Okay, including jaw thrust. Heimlich maneuver, tinuro sa inyo. Guys, Heimlich maneuver. Meron din? Sa RLE na po namin natutunan po yan. Hindi, doon sa emergency wala. Doon sa, Parang po ma'am, parang wala po. Hindi po ata wala? yan. Okay. Saang RLE kayo nag-Heimlich maneuver? Last sem po yung sa MS3 po ma'am. Lang po, parang na-topic lang rin po namin. Di ba MS3? Ako ang MS3 nyo? Yes po, ma'am. Yung bali po sa RLE po, naturo po yung sa Heimlich po. Okay, okay. Okay, so what else? Wait lang. Types of bleeding, paano pag stop ng bleeding and things like that. Naituro na sa inyo to, di ba? Yes po ma'am. Okay, kung paano itali niyan. Okay. How to control the bleeding. Pressure points, alam nyo na to, okay? Para kung sakali man ang pag-control ng bleeding, i-control nyo ang pressure points bago itali na. Wag talaga yung pinaka-pressure points ang itali mo. Kasi may tendency na lahat ng
yung tawag nito, yung kapitbahay, yung adjacent cells ay mawawala din ng what do you call this? Blood supply. So direkta lang talaga on the wound kung saan merong injury or bleeding. Application of tourniquet, di ba ang sabi natin, dapat last resort na talaga ang application of tourniquet. Okay, now you can only apply tourniquet if meron avulsions nangyari. Okay? Alam niyo anong avulsions? Yan, natanggal, nahati yung paa at or kamay, nahati. So yan, pwede mag-apply ng tourniquet. Pero kung nandyan pa rin, ay hindi pwede dahil mawawala ng blood supply ang lahat-lahat ng area ng limbs. Okay? And again, once a tourniquet is applied, si doktor lang yan pwede magtanggal. So, again, ito ang pinaka-last resort. Hindi pwede tourniquet kaagad tayo. Okay, what else? So, patient in shock. Ay, teka, ano yung Jace? Wala si ma'am, Si ma'am Mel. Baka nasa, nasa kabila, oo. Sa kabila yun, oo. Pag ganyan, okay. So, when the patient is shocked, it should be treated immediately. Alam naman natin, and you learn about shock sa topic natin na sa MS3. So, una talaga is fluid resuscitation kasi hypovolemic siya, hypovolemia ang pinaka-cause talaga ng mga shock. Okay? Kahit saan tayo pupunta, iyon talaga. And that is because of the volume of blood sa loob ng katawan is subsequently talagang nawala. Okay? So it depends kung ilan ba talaga ang nawalang dugo sa atin. Okay? If for example, it's more than 500, kaya sa operating room, they monitor blood loss. If that is more than 500, they already ask na pwede nang mag-blood transfusion habang inoopera si patient. That is the reason why kapag before major operation, pinapahanda na sa mga pasyente ng dugo. Maghanda po kayo ng 2 units na dugo. Usually 2 units. Kasi baka kulang ang 1 unit, mahirapan sila maghanap pa. So usually talaga 2 units. Kasi in case man, ang bleeding is more than 500 ml, blood transfusion na kaagad yan. Okay? What else about blood loss? So far naman, Okay, treatment for shock. As much as possible, try to lie the victim down if possible. As much as possible, put them in a shock position. Again, can you still remember ano yung shock position na sinasabi natin? Anyone? Ano yung shock position? Uy, nabanggit ko to noon. Trendelenburg po. Okay, very good. Trendelenburg position. If you hear about, dapat nasa shock position yan. So, Trendelenburg yun, okay? Face is pale, raise the tail. Pale, raise the tail. So, ganun pa rin. Itaas ang kumbaga, mas taas yung paa. Face is, Face is pale, raise the tail. Face is red, raise the head. Okay? So, ayun na nga yan. Trendelenburg nga talaga. Okay? Loosen tight clothing, keep victims warm and dry, and do not give anything by mouth, and no stimulants. Bakit walang stimulants? Ano example ng mga stimulants? Never give kasi the more it will aggravate the patient's condition. Okay? Kasi in shock na nga siya. Ano ba ibig sabihin ng shock? Drop talaga ang lahat-lahat. Okay? So, ang mangyayari dyan, pero it's contradicting, di ba? Kapag magbigay ka ng stimulants, it will stimulate the patient. Pero, it's a wrong thing kasi
pag shock, talagang pati yung brain, kulang talaga ang blood supply. And then you give stimulant. So the more mag-demand blood supply and oxygen supply. So if you give the stimulant, the more it will demand for oxygen. Diba? So dapat walang stimulant. As much as possible, low-key lang talaga muna si condition ni patient until na ang rescue ng blood ay dadating. Okay? So, let's talk about heat emergency. Did the rescue or did the CPR seminar discuss about environmental emergencies like for example heat, mga ganito? Or frostbite, meron ba silang diniscuss? Wala po, ma'am. More on accidents po sila. Okay, sige. So this one naman is the heat emergency. Okay? So when we talk about heat, meron tayong iba-ibang klaseng heat. Okay? We have heat exhaustion, heat stroke, and heat cramps. So ito yung tatlo na dapat natin i-consider kapag nakita natin yung pasyente. Ano ba nangyari sa pasyente? Heat exhaustion ba yan? Heat stroke ba yan? O heat cramps? Okay? So let's see the difference. Now, heat exhaustion, ang sabi, is less dangerous than heat stroke. Kasi ang exhaustion, parang napagod ka lang talaga, na kailangan mo lang ng tubig para bumalik yung pagka-dehydration mo. Okay? So, it is caused by fluid loss, which is in turn causes blood flow to decrease in vital organs, resulting on a form of shock. Pag binigyan mo na ng tubig, balik na yung buhay niya. Okay? Ang delikado ay ang heat stroke kasi systemically affected siya. Pag nag-heat stroke siya, akala mo dilated lahat ang akala mo stroke lahat, akala mo dahil ang init-init ng katawan, dilated ang mga veins, pero baliktad siya, ang taas ng blood pressure niyan. Okay? Oh, can you imagine kung bakit naging ganon? Bakit kaya ang heat stroke may hypertension? Kasi po constricted yung mga blood vessels po. Sorry? Bakit siya? Oh, yes, Jancel, tama ang answer mo, pero bakit? Alam mo naman, usually dapat connect tayo. Bakit? Oo, tama ka, constricted ang mga blood vessels. Pero bakit? Bakit nangyari yun? Ang init-init na nga niya. Yung po ma'am, yung fluid volume loss po, nagko-compensate po yung katawan into maintaining po yung perfusion po ng blood po. So, mas binibilisan or mas tinataasan niya yung pressure po. Okay, very good. Oh, hindi mo nakakalimutan MSc mo. Oh, aral mabuti para mag-top ka sa board exam. Okay? So, ayun. Tama, correct ang answer mo. So, compensatory mechanism. It is the result of the compensatory mechanism. Kaya tumataas ang blood pressure para ma-maintain yung blood supply papunta sa brain. Okay? Remember the renin-angiotensin-aldosterone cycle? O ano pa? Aside from that, yung yung receptor site ng aorta, siya din ay nagsusumbong kay brain. Brain, kunti lang ang binigay na dugo ni ventricle para sa systemic circulation o activated na rin sa ADH. Okay, sa hypothalamus natin. Okay, so maraming mga compensatory mechanism nangyayari, kaya definitely constricted si blood vessels. Okay, signs and symptoms ng mga patient in with heat stroke. Cold, pale, and moist skin, headache, dilated pupils, heavy sweating, vomiting, nausea, body temperature will be near normal. Bakit will be near normal? Because of the compensatory mechanism pa rin. Okay? So ano ang first aid natin? Get the victim out of the heat and into a cool place. Place in a shock position, lying back with feet raised. Remove and loosen clothing. Cool by fanning or applying cold packs
or wet towels or sheets. If conscious, give water to drink every 15 minutes. Usually nangyari yung mga yung mga heat exhaustion, heat stroke. Ayan, ang pinakamarami nangyayari doon sa alam niyo yung mga pilgrim, mga Muslim doon sa Mecca. Kaya usually kapag may pilgrims, like for example Ramadan or Eid al-Adha, yung mga ganyan, maraming mga hospital nagpapadala ng doon, medical mission. So each hospital in the Middle East will have their own boot clinic sa Mecca kasi ang dami, international kasi talaga ang mga pasyente, ang mga tao doon magpunta para mag-pilgrim. So every booth talagang free ang mga yan. Free yan hindi yan may bayad. Free yan. Pero gobyerno ang nagbabayad sa mga hospital na nagbo-volunteer doon. Okay? And what is a good thing about that? When I was working there, talagang nagbo-volunteer ang hospital namin para doon. It's not because of the payment of the government to us, but it's because of the patient that we have, that we encounter, because these are international patients. Meron sa kanilang mga mayayaman. So yun ang pinaka-target namin. We have to make hospital known not only to in Jeddah, but also to other parts of the world, so that mga ibang Asian countries like Nigeria, basta banda dyan sa mga sa mga Egypt, yung mga ganyan, mga bandang dyan, Jordan, mga anything na nagpupunta sa Mecca para mag-pilgrim. So every time pag ganyan, throughout the season, meron kaming international patient kasi sila ng pasyente, nagtiwala na sila. So, sa mga because of the payment of the news natin, okay, na alagaan sila. When it comes to heat stroke, lalo kasi karamihan talaga heat stroke. Okay. While heat exhaustion is not a life-threatening emergency like heat stroke, it can progress to heat stroke if left untreated. Okay, yung heat exhaustion, kapag pinabayaan mo, wala talaga siyang mainom tubig, tapos gumagalaw pa rin siya, kagaya ng sa pilgrim. Okay? Kasi yung pag-iisip ng mga tao, sacrifice ka iikot ka doon sa pinaka-altar nila. So ang laki ng ikot nun. Okay, tapos under the sun pa. So marami talaga sa kanila, yung parang hindi gagawin ko to, kaya ko to. Ito para sa like sa kasalanan ko na kailangan linisin kong kasalanan ko, mga ganun. So marami talaga sa kanila ay nag-heat stroke dahil hindi nila inaasikaso yung pinaka unang heat exhaustion. Okay, kaya nagpo-progress into heat stroke. Okay, ano naman si heat cramps? Okay, these are muscular pain and spasm due to heavy exertion. They involve usually sa mga abdominal muscles, ito yung muscles dito sa legs, and through condition caused by loss of water and salt during sweating. So alam niyo naman na kapag under the sun ka at continuous ka talaga na magpe-perspire at wala kang tubig, magkakaroon ka ng mga muscle cramps. Okay, that is because of the loss of water and salt. Okay? So, ayan. So, again, ito naman, bigyan mo lang ng Gatorade. Joke. Okay, fluid resuscitation lang din. Okay? Get the victims in a cool place. If they can tolerate it, give 1 hot glass of water every 15 minutes. Heat cramps can usually be avoided by increasing fluid intake when active in hot weather. Okay? Active in hot weather. So, iyan ang mga heat cramps. So, ibig sabihin lang talaga, ang heat stroke ang pinaka-dangerous. Okay? And they need immediate and aggressive treatment. Fluid resuscitation, kaagad yan, fast drip. Okay? Let's see. Heat stroke occurs when the body's heat regulating mechanism fails na.
So the body temperature rises so high. Okay? So alam nyo naman, remember pag sobrang taas ng temperature, umaabot na ng 40, nag-i-start na din ng brain damage. Kaya nga sa mga bata, it is really encouraged and part ng health teachings natin sa mga nanay, sa community or sa pediatric department na do not let the temperature rise up even to 39. Kasi ito na nga pwedeng mangyari, cellular damage ng brain. Okay? So kailangan talaga, ayan na, pag ang pasyente or baby na nagdedeliryo tsaka yung parang tapos nagtutirik ang mata, check mo ang temperature, immediately kailangan make ibasa mo yung ulo kasi meron din daw mga sort of mangyayari na pneumonia and things like that. Pero as much as possible, do not let the high to 40 degrees, lalo because of the possibility of brain damage. Okay? So what else? Signs and symptoms of heat stroke. The victim's skin is hot, red, and usually dry. Teka lang. Okay, the body temperature is very high, the pupils are very small, and sometimes the temperature is up to 105 degrees, so that is equivalent to at least 40 degrees centigrade. Okay, so ano ang gagawin? Remember that this is a life-threatening condition. So kailangan hindi na natin mag-waste time. Otherwise, kung pinabayaan natin yan, brain damage. At pag nag-recover man si patient, he will, or the patient, na ang bata, hindi na siya maging kagaya ng before. Okay? So as much as possible, bring the patient in a cool place and activate the rescue operation. Rescue process. Do not give the patient anything by mouth. Okay? And treat the patient for shock. Kailangan IV kaagad yan. Remember guys pag IV, ang kailangan, expect mo na wala kang makitang magandang vein. Collapse lahat ng vein ni patient. So ano ang gagawin? Ano ang gagawin natin kapag collapse lahat ng vein? Na-mention ko ba to last time? Do you still remember? Uy. Meron akong binigay example last time na collapse ang mga vein, ano ang gagawin? Kailangan naka-Trendelenburg si patient, di ba? So usually ang jugular vein is distended. So doon ini-insert ang IV natin. Okay? It should be Benflon cannula. Hindi pwede yung needle. Benflon cannula kasi pagka-insert mo, tatanggalin mo yung stainless steel, si Benflon lang, si plastic lang maiwan sa loob. Para kung any man mag-turn ng hindi madi-displace ang at hindi mag-through and through ang needle. Kasi plastic yun, silicone yung nasa loob. Okay, Doc? So always, fluid resuscitation is needed doon ka sa jugular vein. Do not attempt to do it if you are not trained. Only ICU people can do that. And if they are trained. Pero kahit ICU people ka, pero hindi ka trained, hindi rin pwede gawin yon. Okay? So possible, in any manner possible, keep the patient cool. Place the victim into a bathtub of cool water, wrap in wet sheet, and place in an air-conditioned room. Okay? As much as possible, once natapos mo yung resuscitation. Okay. Ano ba ito? Diabetic emergencies. Now, diabetic emergency is also one emergency that needs immediate
action. Kasi otherwise, at alam nyo naman kung hypoglycemic ang pasyente, ano ang mangyayari. Okay? So find out if the victim has diabetic history, lalo na sa mga shock. Isa yung sabi natin, hypovolemia ito, o shock na ito, pero ano, bakit? Okay, so diabetic ba to? May iba ba itong sakit? Okay, so malalaman natin na, okay, baka may insulin shock siya. Okay? So, insulin shock is a result of insufficient sugar. Ibig sabihin, mas marami ang insulin, kukunti ang sugar. Okay? The patient, you will observe that there is a cold clammy skin, pale, rapid respiration, and also incoherent. Parang confused. Hindi sumasagot sa tamang question. Paano? Kasi kulang na talaga ng mga oxygenated blood with sugar ang brain cells niya. And then, ano ang gagawin? Treat by giving sugar-based products. Like, painumin mo ng juice or lagyan mo ng sugar ang ilalim ng dila. Okay? Lagyan mo ng sugar para kaagad ma-absorb. Now, in a hospital setting, patient with insulin shock, we usually give D50 injection. Okay, so take note of the D50 injection. The IV cannula should be large bore needle kasi masyadong mainit ang sugar na pumapasok sa ugat. Okay? At sobrang lapot niya. Nasa injection na yan, ready mix na siya. Dextrose 50. Okay? So ang gagawin mo na lang, i-inject mo na lang. As much as possible, that should be gauge 18 needle. So kung wala, mahihirapan ka mag-inject ng needle. Now, pwede ka magdirekta. Direkta mag-inject. Kung walang cannula si patient, mismo yung needle ng injection, yun ang i-inject mo sa pasyente. Pero, do not attempt to do that if you are not trained to inject it directly to the patient. Okay? Wag mag-attempt. Now, in some cases, para matanggal ang lapot, pero maliit yung ugat, okay, yung lagyan ng IV si patient, okay, diba may cannula. Like for example, gauge 20 yung IV niya. So, open the IV and then slowly i-inject yung sugar. Yung D50. At least mawala yung lapot kasi namimix niya sa IV. Okay? Now, talking about ketoacidosis, ibig sabihin, ang diabetes, ang sobrang taas ng ng blood sugar niya is acidotic na siya. Okay? So, ang daming sugar sa blood. So, makita nyo, si patient, meron siyang acetone breath, yung acetone breath smell. Ano bang ibig sabihin ng acetone breath smells? Ketone bodies na yun. Yung parang amoy acetone yung paghinga niya. So, alam nyo yan na ang dami niyang sugar. Expect nyo na sobrang dami niyang sugar. So, always, ito ang mga dapat natin gawin. Warm, dapat gawin. Be-observe. The patient will have warm, dry skin, slow respiration, and the smell of rotten fruit or bread or acetone bread. Okay? Naamoy nyo ba yung rotten papaya? Okay? Parang ganon. Okay? Pero parang acetone. Pagdating, maamoy mo yan sa kalayuan. Like, hindi sa kalayuan talaga, but if you are about 12 to 24 inches away from the patient's breath, maaamoy mo yung niya, yung amoy ng paghinga niya. Okay? Then, true medical emergency is activated immediately. Okay? So, ano ang gagawin nito para mawala yung pinaka high sugar niya? Okay? So, marami tayong binibigay dyan. Isa na si IV fluid, kasama ang tawag no, ano may gamot na yan, nakalimutan ko. Meron siyang gamot nilalagay para immediately, plus meron tayong diuretics binibigay kasi para i-wash out yung sugar niya. Okay? Kalimutan ko yung isang gamot, mamaya maalala ko yun. Now, let's talk about other environmental emergency, at ito yung mga poisonous spider na kinagat si pasyente. Okay?
So this one is a very dangerous kind of spider kasi it can give poison sa skin ni patient. Ba't lumukso ako? Nandito pa lang pala ako. Okay? Ito pala yung una natin. Okay. Snake and spider bites. So, rattlesnake is very poisonous. Copperhead is very poisonous. Black widow and brown recluse. Kaya kapag nakakita kayo ng ganitong klaseng spider, iwasan nyo kasi napaka-dangerous niyan kapag kayo ay kinagat. Okay? So, limit the activity kapag kayo ay kinagat. Constrict with bandage above the injured area. Apply cold application and provide advanced medical attention. Okay, itatanong ko, bakit kailangan mag-apply ng cold application? Anyone? Kapag kinagat ng spider, bakit cold application? Bakit kailangan i-limit ang activity? Okay, Jerome. I think ma'am for vasoconstriction po tsaka para malimit yung blood flow, yung pag-spread po ng poison. Okay, bakit kailangan i-vasoconstrict yung area? Yung localized vasoconstriction, bakit? Tama ka. Apply cold application or yung directly apply mo yung ice to create localized vasoconstriction. Pero bakit? Para ano? Any idea? Okay, Kimberly. Siguro po ma'am, if ever po na ganyan po yung mga nakakagat tas may venom po, need po agad ma-vasoconstrict para hindi po kumalat dun sa mga surrounding tissues din po. Okay, very good. This is to confine the venom in the area lang. Hindi na siya sumama sa circulation. Pero, depende kung gaano kabilis. Diba? Kung kinagat, gaano kabilis. Kung pinabayaan yan, edi dumaloy na sa dugo. So, as much as possible, i-limit activity kasi the more you put activity on the limbs, the more na mag-circulate ang blood. Okay? So, kailangan talaga limit. And then, constrict. Pwedeng lagyan ng tourniquet, pero again, last resort ang tourniquet. Bakit? Iba kasi yung bandage lang kaysa sa tourniquet. So, pang bandage, at least, pero hindi 90% na, hindi 100% na yung bandage is mako-confine ang, ang venom. So, as much as possible, find way to find cold application para i-apply sa kanya. Para malimit yung pagdaloy ng poison. Okay? So, ito na si brown recluse. So, kung sakali nakagat ka ng spider, ito ang posibleng mangyari. Asa na ba? Asa ng day 1, day 2? Wala. Okay, so this will be the day 3 and then day 4. Ito yung day 5, day 6. Pinabayaan lang, no? Wala hindi inayos. Up to day 9, ayan na. Necrotic na, dente, nakita nyo. Okay? So, as much as possible, kahit pero binomos siya, kung hindi man siya hindi man nakalat, ito ang pwedeng mangyari. Okay? Ayun. So, that is about kagat ng spider or ng snakes. Okay, folks? Now, this is also about burns. So, sa burns, meron tayong, degree of thickness ng burns. Meron tayong first degree, second degree, and third degree. I think this was also discussed sa MS3 natin, di ba? Meron to sa MS3, mga degree-degree ng burns. So, overview na lang tayo nito.
Okay, ito yung pinaka-emergency management niya. Cool the burn area with water for 10 to 20 minutes. Lay the casualty down and make him as comfortable as possible, protecting the burn area from ground contact. Remove the rings, watches, belts. Cover the injured area. Remove anything that is striking the burn. Apply lotion, ointment, butter, or fat to the injury. Never. Okay, do not. Do not apply. Kasi itong mga chemicals na to, it will react on the yung sa burn area. The more na it or interfere with the, bakit hindi natin i-break ang blister? Any idea? Meron ba kayo idea kung bakit hindi i-break ang blister? Yes, Gerald. Parang nasabi na po sa amin dati, ma'am, na kasi kapag nagka-break po sa skin, kapag brinake yung blister, pwedeng maging entryway for infection po. Okay, maging portal for pathogen invasion. At the same time, depende kung gaano ka lawak, ilang degree yung burn blisters. Okay? This can cause imbalance also sa fluid and electrolytes natin. Kasi once kasi na nagka-blister siya, kapag may open yan or na-prick yan, continuous ang oozing ng plasma, ng fluid ng katawan natin. So, magkakaroon ng imbalance. Whereas, kapag sarado ang blister, kung puno na yun, hanggang doon lang din. Kung madagdag man, unti-unti naman yan na lumalaki yung blister. Not to the extent, kapag na-prick natin yun, oozing na lang yung plasma natin. Okay? So, never to prick or break the blister. Don't overcool the patient and cause shivering. If breathing and heartbeat stop, begin resuscitation. If casualty is unconscious but breathing normally, place in a recovery position. O ano ibig sabihin yung recovery position? Paano ang itsura niya? Anyone? Paano ang itsura ng recovery position? Maalala nyo pa? Sa seminar meron ba ito? Alam ko meron to sa seminar kasi parang nakita ko eh. Parang nakita ko meron siyang tinuro sa inyo after rescuing, CPR or things like that. So, alam nyo kung ano yung recovery position. But again, make sure ang burns na affected ay hindi doon sa pag-turn mo ng pasyente into recovery position, hindi apektado yung kung saan ang burn area niya. Okay? But recovery position, alam niyo na kung ano, maalala niyo na? Ano yon, guys? Yung parang side lying po, ma'am. Okay. Modified SIMS position. Okay? Iyan ang recovery position. And then treat the shock. And then send for medical attention. Kapag na okay na ang ano niya. Kapag na-establish niyo yung airway niya. Establishing the airway means opening the airway. Okay? So, minor burns and scalp. Ano ang pwedeng gawin? So, kung minor burns lang yan, ito, place the injured part under a slow running water. Okay? At least man lang, kahit 10 minutes. Gently remove yung mga, kung ano-ano meron sa kamay. Okay? And then, do the dressing. Don't use adhesive dressing kasi burn area yan. Sobrang sakit yan kapag dumikit at tinanggal mo. The more you create injury on the patient. Again, walang lotions and ointments and things like that. At again, don't break the blister. Okay? So, paano na lang kung chemical burns yan? The same thing, chemical. Alamin kung anong klaseng chemical yun. Okay? Now, depende kung anong chemical yun, kailangan kaagad-agad ilagay yung area ng katawan o yung hands or whatever under a running water. Kung as much as possible yung may pressure. Okay? Para matanggal yung chemical. And
remove the contaminated clothings, okay, and take care not to contaminate yourself. As much as possible, wear gloves. Continue treatment for severe burns and remove to hospital. Ibig sabihin, dalhin sa ospital. So, paano na lang kapag may fracture and dislocation? So, ito yung nangyari na to sa atin. May isa tayong estudyante na naging biktima ng fracture habang nagpa-practice doon sa saan ba yun? That is about the nursing days, di ba? Nagkaroon tayo ng pasyente na nagkaroon ng estudyante na nagkaroon ng fracture. Akala nga namin sprain lang yon. And then when she had the x-ray, na-fracture pala ang tibia niya. Okay? So she had to undergo operation. Okay, so that is the reason why kapag tayo ay lumalabas, kapag mga estudyante ay nagpa-practice sa labas, kailangan talaga may waiver kayo. Okay? Kasi ito yung pinaka-sandatan nyo para kung for example man may mangyari, meron kayong insured kayo. Kaya dapat you have to sign a waiver. Even if yung pag-duty nyo may waiver yan kasi insured kayo. Pero kapag kayo ay nag-duty outside sa designated time, 50-50. Kung hindi approve yon, patay kayo. Wala kayong waiver. Hindi sakop ng waiver yan. So kung ano yung nakasulat sa time doon sa ano nyo, yun ang kayo. Tapos kung ano yung activity sa labas, kailangan may waiver kayo. Okay? Now, let's talk about these locations. Okay? Usually talaga sa mga joints ang nangyayari. Siyempre, these joints yan, kaya dislocation, wait lang ha. Off ko lang, masakit sa likod. Masakit yung lamig sa likod. Okay. So look for the signs if there is this effect, the patient's swelling, deformed bleeding and tenderness, and possible dislocation, nakikita mo sa ano signs. Okay. So if it is suspected lang, okay, harder pag-dislocated niya. Try to keep the joint elevated to allow blood flow to the area. Okay? Now, elevated siya kasi ang blood flow, may force yan, di ba, sa arteries natin. Pero it will not make the area more edematous kasi yung fluid, syempre, mag-ano siya, based on gravity. Pero the blood will reach into the area. So a doctor should be contacted para makuha niya yung bone set or yung socket. So sometimes the patient is resorted to surgery or yung aayusin lang. But usually it's not just a doctor, pero ito yung mga orthopedic doctor. Okay? So, anong mangyayari kapag may mga suspected tayong ganyan? So, kailangan may mga gadgets natin tayong gagamitin. Like, for example, itong mga to, mga spleens. Okay? Now, what if wala sa area ang mga spleens? Ano ang gagawin? Paano tinuro sa inyo kung, for example, sa field nangyari ang mga ganito? Ano ang gagamitin nyo? Maalala nyo pa sa nung emergency response nyo? Nung nag-seminar kayo? Ano ang gagamitin? Uy, andyan pa ba kayo? Yes po. Okay. O Jancel, ano ang gagamitin natin kapag wala tayong resources ng splint or whatever? Mga Pwede. bandage yan. Yes po. Pwede yung ano po, yung pagkakaalala ko ma'am is yung modified splint po. It's either yung flat surface na cardboards or any sticks po na pwede natin hanapin. At saka pwede rin gamitin yung shirt po para Okay.
Mhm. So kung pwede punitin yung shirt, punitin na yan. Mas importante yung kahit gaano kamahal yan, baka naman anong klaseng shirt yan, baka 1,000 plus ang isang shirt na yan. Eh ano bang importante? So importante talaga yung limbs ng pasyente. So ayan, punitin yung shirt, okay lang. Okay? So you can use stick or anything straight hard item para i-immobilize yung yung limbs niya. Okay? Ang pinaka-importante is to immobilize to prevent further injuries. Okay, a sharp blow to the head could result to concussion. Adjusting of the brain inside is protective bony covering. Ano ba? It's adjusting of the brain inside its protective covering or bony covering. A more serious head injury may result to unconscious or bruises of the brain. So ano ang mga posibleng makikita natin? So all this, makita nyo sa pasyente or ma-observe nyo kay patient. Okay? There should be a hard or yung kumbaga forceful force na talagang na-move yung brain sa loob. Remember guys, yung brain natin, meron pa yan mga fluid sa gilid-gilid na parang lubricant para very freely lang siya Kumbaga kapag, remember guys, kapag meron tayong wiswaps na mangyayari, okay, nagmo-move pa rin yung brain pero parang kutsyon dahil may fluid siya sa gilid, sa may periparietal areas. Okay? So, the clear or reddish fluid draining from the ears and nose should be observed kasi this is a possibility of mga CSF fluid. So observe yan. Meron bang oozing? So kung meron oozing, ano to? Sa coral. Ang coral, di ba binigay ko na kanina? Kay Jace? Pirmahan ko na yan. Guys, saglit lang. Asan ba ang council press advisor niyo? Ano? Di ba ito yun? Advisor ang nagsasign dito. Sa bagay, ano ito? Hindi naman naka-cross talaga sa Sige. Okay, go. So, ito yung mga ma-observe natin ha. The keep your continuous checking kung merong oozing sa ears, sa nose, and sa mouth. Kasi it is suspected na na-leak ang CSF or central, ano ba yung CSF guys? Nakalimut, cerebrospinal fluid. Okay? Yan. Then, difficulty in speaking. Note yun yan. Kung meron ba o wala. May sudden headache ba siya? May unequal pupil size ba siya? Pale ba ang looking ni patient? And may paralysis ba of the arm or leg? So, depende kung anong part ng brain ang natama. Okay? So, ano ang dapat gawin? While waiting for help to arrive, keep the victim lying down in the recovery position. Control any bleeding. Do not give the victim any liquids. And if the victim becomes unconscious for any amount of time, keep track of this information so that you can report it when medical helps arrive. Unconscious pero breathing naman and with pulse. So okay lang yan. At least mare-restore. Check also ang pulse kung normal ba yan o hindi. Check ang breathing kung normal ba yan o hindi. Kung both normal, okay lang until pagdating niya sa hospital, okay lang siya maging unconscious. Okay, neck and spinal injuries. So usually talaga may mga accident na nagko-cause ng neck and spinal injury. So you already have this also in your MS3 kasi meron tayong spinal cord injury and alam nyo naman kung gaano kagrabe kapag ang cervical spine ang affected. Because C1 to C4 is talagang buong katawan ay hindi magagalaw. Okay? C5, na kunting-kunti nagagalaw ang mga, what do you call this?
ang mga kamay. Pero 50-50 yan. C6, ayan, dependent. And then, pagdating naman sa mga lumbar area, doon ang fracture, so ang paa mo ang hindi magagalaw. So, depende kung anong site ang injured ng spine. Okay? Again, kapag ang spine ang nag-injure, do the A, B, C, D, E. Okay? Assessment. Extreme care in initial examination, dapat minimal movement. If you suspect na ito ay isang pasyente with spine injury, remember paano ang movement natin sa kanya? If we move the patient to the spine board na nga ang tawag, pero ang pag-lift naman ay basta na lang mo hilain ng pasyente, di ba? Kailangan talaga log rolling yan. Until sa pag-transfer mo ng pasyente sa spine board, log rolling pa rin. Okay? Ibig sabihin, sabay-sabay, mula ulo hanggang paa ang pag-turn ni patient and then up to moving the patient to the spine board. Okay? Apply cervical collar immediately to decrease for injury and then treat for shock. Treat any other injuries, maintain body heat, and ano to? Ang liit, hindi ko mabasa. Wait lang. Okay, if movement required, log roll and use assistance. Always maintain casualty's head in line with the shoulder. Okay, so alam niyo na ngayon at ito na-discuss na din to sa sa spinal cord injury natin sa MS3. Tapos alam ko sa emergency ninyong seminar meron din siya and this time. Okay? Now let's talk about first aid for strain and break sprain. Okay, this is the difference of the two. Strain result from overstretching of or tearing of ligament, and strain naman is the muscle or tendon ang nag-overstretch. Okay? Oh, wag lituhin, wag lumito. Ang sprain ay ligament and tendons. Ang strain ay muscles na overstretch. Pwede rin ang tendon. Okay? Now, kung tendon ang affected, pwedeng sprain or strain siya. Depende lang talaga kung gaano ang proximity niya sa muscle. Okay? What are the common causes of this? Twisting and sport injuries and overextension. Okay? And both of these resort to swelling. Okay? And depends on the extent of damage, kung gaano kalaki ang swelling niya. Okay, so ito ang pinaka first aid niyan para sa strain and sprain. Rest, apply ice, compression, and elevation. But ang ice kailangan hindi direkta ina-apply kasi the more you injure the cells, kailangan nakapack siya, nakabalot siya bago i-apply in alternate time. Okay, usually 10 to 15 minutes. Okay? Ayan, 10 to 15 minutes at a time every few hours for the first 2 days to prevent swelling. As much as possible din, slight elevation sa limbs para ma-minimize ang swelling. Give analgesics and do not apply heat. Okay, as much as possible. Kasi the more it will aggravate the swelling. Then, delay or an inadequate treatment can cause to joint instability and chronic pain. Okay, so may question kayo? Quiz tayo next meeting ha. Kasama, ay, hindi pala ito. Sa ano pala to? RETDEM pala tayo dito. Okay. So, ang RETDEM natin na gagawin, i-overview ko kung yung mga CPR nyo, yung Heimlich maneuver nyo, yung head tilt chin lift nyo, and the jaw thrust technique. Check ko lang kung kaya na or okay na. And then, the other one is, by next naman, i-RETDEM natin yung mga cravats bandaging.
Okay, paano i-crabats kapag ulo ang na-injure, kapag shoulder ang na-injure, kapag kamay ang na-injure. So usually, iyan ang ginagawa nating crabats. Okay? Ayan. So that ends our topic, pero meron pa tayong type 2. Type 2. Part 2. Okay? So break muna ng up to 10 o'clock and then 10 o'clock start ulit tayo ng another slide. Okay? Part 2 of emergency response dito sa RLE. Okay? So break muna kayo guys. Guys, break muna. Yes po. Yes po. Yes. Okay po, ma'am. Okay. Hanggang 10 lang ha. Good morning, sir. Ano yun, sir? Clearance of unnecessary care. Ah, Ito na namin. saan ako pipilma po? Isa pa sa Ito. yes. Date na yung date, sir? Thanks.
Wow! Grabe naman to si Chloe. Ma'am, grade ni Chloe, puro 1. Puro 1 mga estudyante niya. 1.0. Halos lahat ng estudyante. Parang walang magkaiba. Lahat talaga, isa lang 1.25. Ay, Diyos ko dahil. Grabe naman to. Ma'am, ang tataas ng grade niya. Paano niya in-evaluate to? Na average nga puro 1.5, 1.25 to. Yung isa, isang buong 1 lang lahat. 93 lahat. 93, 90. Subject niya. Yung una, disaster. Ito ngayon, pharmacology. Sabi naman, Ewan kaya ko ba? sinasabi ko sa meeting, simple yung mga estudyante na sa isang grupo, pare-pareho. Imposible talaga. Paalaman. Skill.
Food. Oo. Lahat line of 9. Grabe. Oo nga. Kausapin ko siya. Kasi ano ma'am yung minsan inaano nila yung closeness nila. Dapat may may gap. Objective ka dapat. Oo, tsaka may rubrics ka Yes. sa mga ano nila. Kaya nga, ewan ko ba dyan? Ma'am, itong mga hindi yata ito naka-load sa kanila. Kaya hindi sila maka-encode. Mga pharmacology sub nila. Oo. Wala pa. Kanina binuksan ko. Wala pa. Oh, ano sabi niya? Mag-request siya ng ma'am. Mag-request siya ng for encoding. Ang dami pa hindi nagpaano. Wala, ako hindi ko, ewan ko, wala akong estudyante na makukuha ng 1.0 sa akin. Paano sila magbibigay ng 1.0? Mas magaling pa siya sa atin. Ay, nako. Okay, guys. Balik na kayo. Dito na po, Andyan na ma'am. ba kayo? Yes po, ma'am. Okay.
Yes. Okay, so balik na tayo sa topic natin. At kunti lang to, short na lang ito. Okay? Okay, so this one will be focused more on CPR. Okay? So recognize the benefits of obtaining first aid and CPR certification. So pag may certification ka, you are with confidence na mag-perform ng CPR. Pero kahit na, sometimes meron kang certification, pero i-evaluate mo yung sarili mo kung kaya mo ba talaga yan o hindi. Lalo na is yung sa real situation na talaga, kaya mo ba o hindi. Otherwise, keep quiet ka na lang. Okay? Identify proper procedures for a variety of medical emergencies. Assist in administering first aid when a coworker is injured, and do no further harm. Yan ang pinaka-objectives kapag magre-respond tayo ng, what do you call this? Emergency. Okay. So, dito tayo, na-discuss na natin ito about sa Heimlich maneuver. Ano ang 4 basic rules natin? Assess the situation. What else? Kapag walang breathing, chuchu, anong gagawin? So, dito tayo sa assess the situation. So, you have to evaluate the scene muna. Check mo muna kung safety yung area. Ay, na-discuss na to, at saka pabalik-balik, di ba? Pero sige lang, prioritize care, check for medical alert tags, and do the head-to-toe check and move if necessary. Move only if necessary. As much as possible, immobilize the patient. Kasi kung hindi man kailangan na i-move siya, wag mo na i-move kasi hindi pa natin alam ang situation. Kapag walang breathing, ayan na ang gagawin natin. Administer the CPR. Do the head tilt chin lick maneuver or the jaw thrust if you suspect any spinal injury. And then, chest compression, breathe into the person's mouth. Na this time, hindi na kasi marami na tayong mga possibility of contacting mga infectious diseases, pero meron tayong way of doing it. Now, one recommendation is that if you are outside in the field and being observed a patient who is pulseless and breathless, ang gagawin is to do the head tilt chin lick maneuver pa rin or the jaw thrust technique. At the same time, you just have to do the compression. Again, hindi mo na muna mag-worry about yung sa airway kasi ang importante ay let the blood flow into the brain as much as possible. Kagaya ng sinabi natin, oxygenated pa naman yung mga blood na dumadaloy sa katawan ng pasyente. But take note kung ilang oras na ba siya nakahiga dyan. Otherwise, baka more than 10 minutes na, so wala na tayong magagawa. Okay? So if there are bleeding, stop the bleeding. But as much as possible, infection control precaution tayo, wear gloves. Cover the wounds with gauze, kung for example meron, or kung ano meron sa area, kung wala tayong mga gamit. Okay? As much as possible, do not hold. Kung for example walang gloves, tapos may open wound ka, not necessarily na open wound talaga kasi meron sa atin yung mga sa gilid-gilid ng gilid-gilid ng mga daliri or mga ng mga kuko ay meron mga cracks, so that is considered an open access. So as much as possible, take precaution dyan, okay? Apply pressure on the wound. If a body part has been amputated, put it on ice, okay? Yung kunyari may avulsion pero natanggal. Avulsion lang pero lawit na lang, kunti na lang at natanggal. So ilagay mo na yun sa ice and then stop the bleeding. Kagaya ng sinabi natin, kapag hindi talaga na-stop, last resort ay ang tourniquet. Okay? To stop the bleeding on the amputated site. If the patient is in shock, lie the patient, down. Cover and raise the feet or put him in a Trendelenburg position. Trendelenburg, kung wala kang Trendelenburg position, as much as possible, ilagay mo yung paa niya pataas para yung blood flow ma-return papunta sa heart at dadaloy papunta sa brain.
Okay, may nangyari yan sa amin last time. The patient, duty namin, sa Manila pa ako nagtatrabaho noon, tapos dito kami sa Cavite nag-RLE. So meron pasyente diyan sa Family Doctors Hospital, meron pasyente bagong DNC lang. Okay? So after few hours, after 2 hours yata, nag-gain na siya ng recovery, and sabi niya sa asawa niya, naiihi siya. So ang mangyari, humingi siya ng tulong sa asawa niya, hindi siya nagsabi sa mga